Maya-maya, nasa kasino si Raymond, at ang dapat niyang pasalamatan matapos itong makita ay nakarating siya at hindi niya akalain na mabubuhay siya sa ganoong silid. Gayunpaman, habang lumalaki ang laki, hindi napagtanto ni Raymond na kakailanganin niyang kumuha ng napakaraming bagong manggagawa. Hindi pa siya kumukuha ng mga bagong apprentice at nawalan siya ng malaking pera sa paglilinis at pag-remodel ng gusaling ito. Ayaw na niyang humiram ng pera sa mga demonyong iyon, dahil nalampasan na niya ang antas ng panganib sa pinakamasamang senaryo na maaari nilang sakupin ang mismong gusaling ito. Kaya gusto niyang protektahan ang gusaling ito. Ang lahat ng kanyang mga apprentice ay nanunood sa kanya na naglilinis ng silid, at si Christine ay nagtataka kung paano ang kanyang master ay napakadamdamin pagdating sa kanyang mga pasyente. Sinagot iyon ni Hansen ay dahil ipinakita niya ang kabutihang kailangan ng tao bilang isang manggagamot. Excited niyang tinanong siya, paano sila? At sumagot si Linden na sila ay mga apprentice ng kanilang kagalang-galang na master. Nagulat si Christine nang makita silang masigla, at dahil malayo pa ang kanyang lalakbayin at ayaw niyang mahuli, nagpasya siyang mag-aral sa kanyang silid. Inutusan ni Hansen si Linden na pumunta din sila at mag-practice din. At pumayag naman si Linden. Tumingin si Raymond sa likod, nakita silang nagmamadaling umalis, at nagtaka, ano ang problema? Bigla siyang na-notify na nakakuha siya ng experience points, kaya nag-level up siya. At namangha siya, dahil ang bilis niyang mag-level up ay mas mabilis pa sa inaakala niya. Kinikilig ito kay Raymond, kaya agad niyang gustong pumunta sa level 70, at gusto niyang ilagay ang lahat ng stats niya sa stamina. Tiningnan niya ang kanyang mga istatistika, ayon sa kung saan ang kanyang stamina ay 31 at ang katalinuhan, pandama at mana ay tumaas din. Inaakala niya na ngayon ay wala na siyang problema sa stamina kapag nakikitungo sa mga pasyente. At tumingin siya sa likod, sinalubong siya ng isang lalaki sa klinik niya at iniabot ang opisyal na dokumento mula sa Healing Tower. Nag-aalala si Raymond na makakita ng opisyal na abiso para sa Healing Tower, at ito ay talagang mahaba. Ngunit sa pagbubuod, ang mga liham ay nagsasabi na kung ang isang healer ay makapinsala sa isang pasyente na may hindi sertipikadong paraan ng pagpapagaling, kailangang managot. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang babala mula sa Healing Tower, dahil ang mga healers na naimpluwensyahan ng pera at katanyagan ay madalas na nahuhulog sa pseudo-healing, at may mga kaso kung saan napinsala nila ang mga pasyente. Dahil dito, nag-alala si Raymond, dahil ang totoo ay hindi para sa kapakanan ng pasyente, kundi para sa kanilang interes. Ginamit ng Healing Tower ang pamamaraang ito upang matapakan ang sinumang sumubok na lumabag sa kanilang awtoridad. Ang dahilan kung bakit ang labansyon ay ang paraan ng pagpapagaling ay hindi bumuti sa nakalipas na hindi sibilisadong pamamaraan ay dahil din dito. Mula noong frame ng Healing Tower, sinumang sumubok ng anumang bago bilang pseudo-healing techniques. Alam ni Raymond na ang layunin ng dokumentong ito ay sabihin sa kanya na pinagmamasdan siya ng mga ito. Bagamat wala siyang lakas at plataporma para labanan ang Healing Tower, may sagot siya para sa mga ito, at ibinubulong niya sa tenga ng lalaki na gusto niya ang makabubuti para sa kanyang mga pasyente. Naisip ng messenger na napakaloko, at itinulak niya ang kamay ni Raymond at umaasa na hindi niya pagsisihan ang kanyang desisyon. Alam ni Raymond na nagawa niyang lumipas ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang maghanda para sa countermeasures, dahil ayaw niyang mabiktima siya ng mga ito. Samantala, sa Rowell Clinic, 10 healers ang lahat ay magiging rank o mas mataas. 3 healers ay A rank o mas mataas, at ang direktor, si Viscount Rand ay nasa plus rank. Ito ang clinic na may pinakamataas lamang na ranggo na healers, at sa labas ng Conthelian, ito ang Beta Clinic sa Kingdom Baron Smith, at nag-aalala tungkol sa lumalalang kondisyon ng kanyang asawa, at humingi ng tawad ang healer sa kanya dahil sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit naisip niya na kailangan ni Beren naghanda para sa pinakamasamang Baron Smith at nag-isip kung wala ng iba pang paraan, dahil handa siyang magbayad para sa anumang kailangan ng manggagamot, ngunit hiniling niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya upang mailigtas ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ng manggagamot ang kalagayan ng kanyang asawa, na mayroon itong isang sako na puno ng berdeng likido at isang malubhang nakakahawang sakit, kahit na patuloy itong ginagamot, ngunit lumala lamang ang kanyang kalagayan, kaya't wala siyang magagawa. Ang isang berdeng sako na puno ng likido ay isa pang ekspresyon ng Colsetes,
at ipinaliwanag ng healer na wala siya sa kondisyon kung saan siya maliligtas. Maaari nilang pagalingin ang karamihan nito gamit ang A-rank heal, ngunit ang kanyang nakakahawang sakit ay masyadong malubha. Nag-aalala ito kay Baron, dahil ayaw niyang aminin ito, habang ang kanyang asawa ay nagdusa ng kanyang buong buhay dahil sa kanya, kaya't hindi niya ito maaaring bitawan, dahil lamang sa mga ito ay marangal. Hindi ibig sabihin na mayaman sila. Si Smith ay mula sa pamilya na nakilala ni Ron. Nabuhay siya habang nagsusumikap sa mahirap na kapaligiran sa buong buhay niya, at tapat siyang tinulungan ng kanyang asawa. Sa wakas ay nasa posisyon na sila kung saan maaari silang ngumiti at mamuhay ng payapa. Ngunit pagkatapos ay nagkasakit ang kanyang asawa. Baron Smith at tinanong ang healer tungkol kay Vicomte na tumakbo at kung hindi siya makatanggap ng healing mula sa kanya, ang healer ay humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na siya ay kasalukuyang nasa biyahe upang gamutin ang isang countryside lord. Kaya tinanong siya ni Baron kung hindi niya makontak si Count Helion, at ipinaliwanag ng healer na maaari lamang gamutin ni Count Helion ang mga mas mataas sa account o miyembro ng royal family. Nag-aalala itong si Baron, at nagtaka siya, Baronet Penny na lang ba ang natitira sa kanya? Nag-aalala ito sa healer, at iminungkahi niya na hindi siya dapat pumunta sa kanya, dahil narinig niya na si Baronet Pennant ay gumagawa ng mga eksperimento sa tao. Ngunit hindi sumasang-ayon si Baron sa kanya, dahil narinig niya na ang Baronet Pennant ay gumagamot sa mga pasyente gamit ang mga kakaibang pamamaraan. Pero wala siyang pakialam kung anong paraan ang gagamitin niya, basta magamot niya ang asawa. Wala nang aasahan sa lugar na ito, kaya talagang umasa si Baron na may mangyayaring milagro sa Pennant Clinic. Samantala, may kakaibang pakiramdam si Raymond sa kanyang klinik at inisip niya kung ano iyon sa sandaling iyon. Hindi niya alam na bago pa siya kumuha ng anumang countermeasure para umakyat laban sa Healing Tower, isang malaking takip ng madilim na ulap ang darating. Agad niyang sinimulan ang operasyon, dahil ang asawa ni Baron ay nasa malubhang kondisyon sa panahon ng operasyon, inutusan niya si Hansen na ay lakip at iturok kaagad ang vasopressor, at pinatunayan ni Hansen, ngunit walang tugon. Nag-aalala ito kay Raymond, dahil nasa matinding gulat na ang pasyente. Bagamat nagawa niyang gayahin ang isang mang-aapi ng VA gamit ang kaalaman sa medical botany, hindi ito masyadong epektibo. Ang vasopressor na kinuha niya gamit ang medicinal herbs ay hindi sapat, kaya kailangan niya ng epinephrine, at iniisip kung saan niya ito makukuha. Alam niyang magagawa niya ito kung ihihiwalay niya ang hormone mula sa dugo ng hayop, ngunit hindi sapat ang kanyang kasanayan sa alchemy. Gayunpaman, kung gagawin niya ang operasyon nang hindi itinaas ang kanyang presyon ng dugo, haantong siya sa kamatayan sa mesa. Kung mamatay ang marangal na asawang ito sa panahon ng operasyon, gagamitin ito ng Healing Tower bilang dahilan para parusahan siya. Kaya iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi nagtagal, lumabas ang medical quest, na kung saan ay upang gamutin ang isang kritikal na pasyente, dahil ito ay isang pasyente na may malubhang septic shock, kaya't si Raymond ay inutusan na gawin ang kanyang makakaya at iligtas ang pasyente. Ang kahirapan nito ay mataas, at ang malinaw na kondisyon ay ang paggaling ng pasyente. Ang reward ay bonus level up at 40 skills points, na may bonus ng katanyagan sa pagiging healer na nagligtas ng isang maharlika. Ang pasyente ay nasa malubhang kondisyon, at ang kahirapan ng paghahanap ay mataas, kaya pinahintulutan siyang bumili ng magic anuman ang klase at antas. Nag-aalala si Raymond at iniisip kung ano ang gustong gawin ng system sa kanya. Biglang pumasok si Baron sa kwarto na ikinagulat naman ni Hansen na nagpaalam sa kanya. Hindi siya makapasok. Humingi ng tawad si Baron at ipinaliwanag niya na nag-aalala siya dahil wala siyang ideya kung ano ang lagay niya. Lumabas si Raymond at nagpasya na maging tapat sa kanya at ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay nasa malubhang kondisyon, upang hindi ito maging isang madaling operasyon. Naging malungkot si Baron, tulad ng inaasahan niya, ngunit mataas ang pag-asa niya dahil nangako si Raymond sa kanya na gagawin niya ang lahat. Gusto niyang isipin ng positibo ang pasyenteng ito, dahil isa itong pagkakataon, dahil ito ang pasyenteng binitawan ng Rolls Clinic. Inakala niya na ito lang ang paraan para labanan ang Healing Tower. At si Raymond ang tanging pag-asa ng pasyenteng ito, na isinuko na ng lahat. Binuksan niya ang kanyang window sa status, nag-browse sa palengke at inisip kung anong magic ang kailangan niyang bilhin sa ganitong sitwasyon. Kung gusto niyang iligtas siya, kailangan niyang patatagin ang vital signs nito.
Kaya napaisip siya kung may magic ba na maaaring magpapataas ng blood pressure niya. Nag-aalala siya dahil lumilipas ang mahalagang oras, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla na lang siyang inabot ni Hansen, dahil nagkakaproblema sila dahil bumababa ang presyon ng dugo ng pasyente at bumabagal din ang pulso nito. Napagtanto ni Raymond na papunta na siya sa cardiac arrest, at bigla niyang naisip na kailangan niya ng epinephrine, o adrenaline. Nakahanap siya ng magic, at inaakalang makakatulong ito. Ito ay ang Berserker Magic na may kasanayan sa D, na nagbibigay ng sumpa sa Berserker, ang tatanggap ay tatanggap ng pagsabog ng adrenaline at nagtataglay ng malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung mas mataas ang kasanayan, mas malakas ang Berserker. At binigyan siya ng babala na ito ang mauupahang magic. Kaya 3 beses niya itong magagamit kumpara sa Progenist class. Napakataas ng antas ng kasanayan kaya hindi niya ito makuha. Ngunit inupahan niya ang kasanayan. At naisip ni Raymond kung ano ang ibig sabihin ng pagrente nito. Lumilitaw ang paglalarawan na para sa mga kasanayang may mataas na grado na hindi maaaring makuha dahil sa kanyang mas mababang antas ng klase, maaaring alkilahin ni Raymond ang mga ito at gamitin sa loob ng limitadong bilang ng oras. Gumamit si Raymond ng 100 skills points at nagrente ng Berserker Magic. Nag-aalala si Raymond kung magiging epektibo ito, dahil nangangailangan ito ng 100 puntos ng kasanayan para sa isang paggamit at sinumpa ang magic, ngunit hindi siya makaisip ng ibang paraan sa kasalukuyan, kaya binili niya ang kasanayan at nagsimulang gumamit ng Berserker's Magic sa pasyente. Dahil ang pasyente ay kasalukuyang nasa isang pinagsama-samang estado, ang sumpa ng delirium ay nabigo, at iniisip niya kung ito ay gagana. Tumingin siya sa pasyente, at si Hansen ay nakatitig sa kanya, ngunit laking gulat niya nang makita niya ang masayang reaksyon ng kanyang amo nang tingnan niya ang presyon ng dugo ng pasyente. Laking gulat niya dahil bumalik sa normal ang presyon nito at ang kanyang pulso, mahigit 130 na naman. Natuwa si Raymond, dahil sa magic work na ito at dahil sa kanyang pagka-comatose, hindi nag-activate ang delirium. Magagamit ni Raymond ang Berserker Magic sa mga limitadong sitwasyon kung saan ang isang tao ay nasa isang seryosong estado ng pagkabigla hanggang sa punto kung saan sila ay nasa estado ng comatose. Ito ay isang sumpa na maaaring may hindi kilalang epekto, kaya nagpasya siyang gamitin lamang ito kapag kailangan niya ng epiphany, libre, at sinimulan niya ang emergency na operasyon. Lahat sila ay nagsimulang mag-opera habang pinagmamasdan sila ni Christine mula sa malayo at si Raymond naman ay nakatingin sa kanya. Inutusan ni Raymond si Hansen na ikiling ang atay pataas at isecure ang isang malinaw na view, at pinagtibay niya. Pagkatapos ay inutusan niya si Christine na ikiling ang tiyan sa kabilang direksyon, na nag-aalala sa kanya, at pinatunayan niya. Alam ni Raymond na ang sakit ng pasyente ay isang inflamed gallbladder. Sa madaling salita, ito ay cholecystitis. Ang problema ay nakaharang ang mga bato sa apdo sa daanan kung saan naglakbay ang apdo, kaya nakararanas siya ng cholecystitis. May dahilan kung bakit hindi bumuti ang kanyang kondisyon, kahit na may mataas na ranggo na heal, dahil sa sitwasyong ito, hindi bubuti ang kondisyon ng pasyente kung hindi ito aalis ng gallstones. Sinimulan niyang gamitin ang maliksi na kamay at karanasan ng surgeon ng kanyang surgeon at tumaas ang kanyang mga pandama. Inutusan niya si Linden na ipasa sa kanya ang mga iron forceps, at pinagtibay niya. Alam ni Raymond na kung hindi niya sinasadyang nasugatan ang bile duct habang inaalis ang gallstone, maaaring tumagas ang apdo at maging sanhi ng peritonitis. Sinimulan niyang tanggalin ang mga gallstones, at hindi nagtagal ay natapos na siya, na nagpaginhawa sa kanya habang inalis niya ang mga ito nang walang anumang isyo. Naabisuhan si Raymond na nagtagumpay siya sa pagpapagamot sa pasyente, kaya naabot niya ang bonus level up at mga puntos ng kasanayan. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa kanyang mga apprentice na tuwang-tuwa sa pagliligtas sa pasyente. Nabatid kay Raymond na nailigtas ng kanyang iron will ang isang kritikal na pasyente na nahihirapang gumaling kaya nakakuha siya ng karagdagang bonus. Lumabas siya at ipinaalam kay Baron ang kalagayan ng asawa. Natuwa si Baron at ipinaliwanag na napuno lamang siya ng kawalan ng pag-asa nang lisanin niya ang Raoul Clinic. Nilinaw naman ni Raymond na ginawa niya ang kanyang trabaho bilang isang healer, kaya hindi na niya kailangan pang magpasalamat.